Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka police captain ug usa ka police corporal gireklamo human alegasyong ng molestya ug duha ka babaeng criminology interns sulod sa police station sa Cagayan de Oro City. Grade 8 student nga nabusil sa Ateneo de Zamboanga University nakuhaan sa CCTV nga dunay dalang taas nga itom nga bag. Una nahitabo ang pagpamusil. Payout sa 2,000 pesos nga ayuda sa mga benepisyaryo sa Marilog District, Davao City ubos sa Uplift Program gisugda na. Oportunidad sa panginabuhian. Gilaumang mapalapdan sa pagtukod og bag-ong TESDA Training Center sa Samal Island. Og gikoronahang 61st Miss Cagayan de Oro atong ilailahon. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gidisarmahan o gibalhin sa Personnel Holding and Accounting Section sa Cagayan de Oro City Police Office ang usa ka police captain ug usa ka police corporal nga nadestino sa Police Station 7 Bulwa. Human gireklamo dihang nang molestya matud pa ug duha ka babaeng police intern sulod sa mismong police station. Nakaalerto si James Paulo Yap. Laing kontrobersiya na sab ang ginaatubang karon sa Cagayan de Oro City Police Office. Human nga aligasyong gimolestya ang duha ka mga babaeng criminology interns sulod sa Police Station 7 Bulwa sa Cagayan de Oro City. Ang suspect, duha ka mga pulis nga adunay ranggo nga police captain ug police corporal nga nadestino sab sa maong istasyon. Wala na gidetalye ang hitabo apan gikumpirma ni Professional Criminologist Association of the Philippines President Jerry Canyo ang maong insidente. Naistorya na matud pa niya ang duha ka mga pulos 21 anyos nga mga babaeng biktima ug nahitabo matud pa ang insidente niadtong August 8 sa buntag. Isip membro, associate members nato sa pickup atong gipangutana ang detalye sa mga panghitabo ug ilahang gihatag nga mao kini nga mga detalye nga diin aduna gayoy sexual harassment nga nahitabo. Dugang ni Canyo nga mga miyembro sab sa Professional Criminologist Association of the Philippines ang duha ka mga suspect nga pulis, butang nga gikadismaya niya ang hitabo. Ang pickup mag-initiate sa legal action para matanggalan sa lisensya. Sumala sa Police Regional Office 10, nagsugod na ang investigasyon sa Cagayan de Oro City Police ug Internal Affairs Office sa PNP. Nadisarmahan na sab kuno ang duha ka mga pulis ug anaa sila karon sa Personnel Holding and Accounting Section sa Kokpo. Seryoso kani nga allegation that atong nakita nga it will fall sa grave misconduct kaning administrative nga kaso. So kabalo kita pag grave misconduct ang pinakabugat na penalty ni ana is dismissal from the PNP service. Makigalayon sab matud pa ang pickup sa Pro 10 alang sa pagpasaka og kasong administratibo batok sa duha ka mga pulis. Ginasubayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa mga biktima ug duha ka mga nalambigit nga pulis. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sarah. Nakuhaan sa CCTV sa Ateneo de Zamboanga University ang pagsulod sa estudyante nga namaril sa Junior High School building ni adtong August 18. Ang detalye sa report ni Orgil Relator. Sa eksklusibong video nga nakuha sa GMA News, makita ang grade 8 student samtang naglakaw nga dunay bag sa likod ug dunay gigunitan nga taas nga itom nga bag. Imbes nga moagi sa main entrance sa Junior High School building, kung asa anaa ang gwardya, miliko ang estudyante ug mikanaog sa emergency exit. Matud sa mga otoridad, posibleng nasa itom nga bag ang armas nga gigamit sa pagpamusil. Pipila ka minuto human makuha ang maong video,
nahitabo ang pagpamusil sa ikaupat nga andana sa building. Kung asa duha ang namatay, lakip ang estudyante nga namusil. Dunasay mga nasamdan ug nakuyapan tungod sa insidente. Samtang mas hugot na nga seguridad ang ginapatuman karon sa universidad. Ginasiguro ang inspeksyon sa mga entry ug exit point, lakip ang mga sakyanan. Nagbutang na sab og mga CCTV camera sa mga classroom ug hallway alang sa mas hugot nga pagmonitor. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Dili moubos sa 20 ka mga balay ang naugdaw sa nahitabong sunog sa Cagayan de Oro City. Mibuto nga kalan mo'y ginatudlo sa mga residente nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa barangay 30 sa Cagayan de Oro City. Diang kalit nga miulbo ang dakong sunog Sabado sayo sa buntag. Sa cellphone video nga kuha ni Raven Niel, makita ang dakong kalayo samtang ginalamoy ang kabalayan sa lugar nga sagad gawa lang sa light materials. Sumala sa mga residente, may buto nga kalan ang usa sa mga ginalantaw nga posibleng hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Among silingan gisinggit nga kuan nga kanang naisunog na makod dayon ni. Basig mo tabok ba? Nya. Na sunog dako na kay kalayo. Istorya daw na i-charge. Anak ko na ibutin sa batoy wa maklaro. Tungod sa kadako sa kalayo ug kalisod sa dalan, gisaka ang sunog sa ikaupat nga alarma. Pinaspasay ang pagpalong sa kabumbiruhan sa kalayo. Hinoon, nakagawas ra ang tanang mga residente sa mga panimalay apan adunay pipila nga nasamdan diyang misuway pa sila pagpalong sa kalayo. 22 ka mga balay ang apektado sa sunog, diin 20 niini ang totally damage. Mukabat sab sa 1.5 million pesos ang danyo sa sunog. Sa initial na to nga nakuha nga kwan for under investigate kang Dondon Ramos nga balay. Ato pa ning ginbestigahan ko unsa gid ang cause sa maong sunog. Sa karon temporaryong nagtiner sa barangay hall ang kapin usa ka gatos ka mga individual nga apektado sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gibarugan sa usa ka environmentalist group nga dili solusyon sa basura ang waste to energy incineration project. Sumala ni Attorney Mark Peñalver, ang Executive Director sa grupong Interfacing Development Interventions for Sustainability sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao, kinahanglang solusyonan ang ugat hinungdan sa problema sa basura. Gikan sa packaging sa mga produkto, saktong segregation o hugot nga implementasyon sa Ecological Solid Waste Management Act. Gipasabot sa grupo nga ang Waste to Energy Incineration Project mumugna lang og dugang problema. Tungod sa maong sugyot, kinahanglang sunugon ang mga residuals nga basura aron mahimong enerhiya, kini budala og dugang air pollution. Sa Davao City, dili mo sobra sa 20% lang sa mga basura ang residuals, 50% ang mga malata o biodegradable ug ang uban mga recyclables. Dugang pa ni Peñalver gawa sa pagkadaot sa kinaiyahan ang Waste to Energy Incineration Project, posibleng mudala og risgo sa panlawas sa katawhan. Ang maong proyekto giduso sa City Government of Davao nga mo'y lakip sa lakang aron ma-manage ang nagkadaghan nga basura sa syudad. Doon na say ginapaabot nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong ulahing semana sa Agosto. Matod sa ka oil industry source, posibleng 1 peso and 90 centavos hangtod 2 pesos and 40 centavos ang dugang presyo sa kada litro sa diesel. Samtang 75 centavos hangtod 1 peso and 20 centavos ang ginapaabot nga pagsaka sa kada litro sa gasolina. Kini tungod gihapon sa krisis sa Middle East, posibleng ipatuman kana sugod ugma Agosto 25. Sa nagapadayon nga pagpaghatag og ayuda sa DSWD Region 11, karong adlaw gisugda na ang payout alang sa mga benepisyaryo sa Marilog District sa Davao City.
Ana sa sobra 2,000 ka mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation o Uplift Assistance sa Marilog District, Davao City ang nakadawat og ayuda karong adlaw. Tag 2,000 pesos ang nadawat nga ayuda sa matag benepisyaryo. Dungan sa payout, ginapahigayon sab ang registration sa Philippine Identification System of PhilSys aron matabangan ang mga benepisyaryo nga makaangkon og national ID. Sa mga wala pa nakadawat og samang ayuda, hulaton lang ang anunsyo sa DSWD sa schedule sa payout. Dili madayon ang ipahigayon nga National Simultaneous School Safety Drill on Active Attack Incidents ugma. Kinihuman nagpagula og kamanduan ng DepEd labot sa postponement o rescheduling tungod sa daot nga panahon o kanselasyon sa face-to-face classes sa pipila ka lugar. Inay ugma August 25, ipahigayon na kini sa September 3, 2026. Giabisuhan ang tanang concerned offices ug personnel nga i-adjust ang ilang logistical plans ug pagpangandam subay sa maong kausaban sa schedule. Gipasalig sab sa DepEd sa publiko nga ang aktibidad magpabiling mututok sa mga nag-unang protective actions, komunikasyon, koordinasyon, accountability ug recovery. Pipila ka mga individual nga naghukas sa pampublikong lugar sa Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City ang gimultahan. Apan pipila kanila mipalagpa sa mga otoridad. Aniya ang ako report. Webes sa gabi diyang giadtuan sa mga personay sa Cagayan de Oro City Police ang Barangay Pagatpat alang sa gikasang Peace and Order Drive. Sa mong operasyon, 18 ka mga lalaki nga naghukas ang naisuhan og Ordinance Violation Receipt kun OVR sa otoridad tungod sa paglapas sa ordinansa sa syudad ug balaod sa nasod. Gani atol sa pag-isyo kanila, pipila matod pa ang mipalag. Kani mo atong medyo na ay challenge gamay kay ang kaning sa half naked murag since medyo suok na sila gamay, ang uban wala na aware na ay may gamay nga resistance pero gipasabot nato nga kini nga ordinansa dugay na kini og ordinansa kini sa syudad og dili lang kani sa nahitabo sa Pagatpat apan kinahanglan nila i-abide tungod kay dako kinig importansya when it comes to peace and order. Doon na sab nadakpan sa gikasang anti-illegal drugs operation laki pagsilbi og warrant of arrest batok sa usa ka station level nga most wanted person. Dugang sa kapulisan nga pagpahigayon sa Peace and Order Drive, kabahin sa nagpadayong programa aron mapugnan ang krimen sa syudad. Labi na karong nagpadayon ang selebrasyon og mga aktibidad sa Higalaay Festival 2026. Ang tawag yun ni Kokpo sa atong katawhan, dangop yun sa atong kapulisan, Dial Unified 911 or atong local hotline numbers or dangop sa atong kapulisan nga naa sa atong palibot sa mga kadudahan nga mga lihok sa mga individual. Cyril Chavez, One Mindanao. Usa ka rider sa motorsiklo ang samdan human na paslak sa likod sa usa ka multicab atol sa panagbangga sa maong mga sakyanan sa General Santos City. Ani ang report. Wasak kining motor sa kilid niining dropside multicab nga nalumping sab ang kilid atol sa disgrasya sa crossing Barangay Ligaya sa General Santos City pasado alas 2 Sabado sa hapon. Makita sab ang tiil sa tao nga anaa sa likod nga bahin sa maong multicab. Sa pagsusi, tiil di ay kini sa usa ka lalaki nga samdan ug anaa sa likod nga bahin sa maong multicab kung asa makit-ang anaa kini sa ubos sa bangko. Apan ang maong lalaki, dili pasahero sa maong multicab, inay rider sa motorsiklo nga mibangga sa kilid sa multicab. Sumala sa investigasyon, tungod sa kakusog sa panagbangga, nalagpot ang rider ug napaslak sa luyo sa multicab. Gilayong gialalayan sa miresponding pulis ang lalaki samtang ginaistoryahan kini aron dili makatulog samtang nagpaabot sa ambulansya. Apan ang maong rider daw wala kay balo sa nahitabo kaniya. Disgrasya. Sumala sa residente nga anaa sa lugar una pa ang aksidente. Doon na matudpay duha ka motorsiklo nga daw naglumba sa maong dalan gikan sa Barangay Lagaw ug pag-abot sa crossing Barangay Ligaya nakadungog sila og panagsampok ug didto nabangga na diay ang maong motor sa paliko nga multicab pasulod sa Barangay Ligaya. Ginokdanay duha ka motor gikan to sa irit kayo pag taw-taw lagubo diha mato multicab deng yang gibanggaan
Ditso. Tingala mi asa mang pasayro ani. Abi na kog nasa lalom. Dito dai sa sulod siya, nasulod siya. Sa report sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, ang multicab nga gimanehuan sa usa ka 41 anyos nga lalaki mag-deliver unta og mantika sa Barangay Ligaya apan kalit na banggaan sa motorsiklo nga gimanehuan sa usa ka 16 anyos nga lalaki. Sa maong aksidente, nakaangkon og bali sa duha ka kamot og tuo nga tiil ang menor de edad nga rider nga nagpaayo pa sa ospital. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Samtang wala na unsa ang driver sa multicab nga nakakustodiya sa TEU ug wala pay pahayag. Ginasubay pa sa kapulisan kung tinuod ba nga gikan naglumba ang maong motor. Apan abiso niini sa mga motorista nga likayan gayud kini ug magdoble amping sa pagmaneho ilabi na sa mga crossing o intersection. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Panagbangga sa duha ka kotse sa Cagayan de Oro City, misangko sa kagubot. Aniya ang ako report. Makita sa video nga gikwelyuhan na niining lalaki ang laing lalaki nga nakalingkod na kilid sa dalan. Gisuwayan pa og badlong sa mga motorista ang lalaki sa ilang ginahimo apan mitubag kini. Wala nagdugay, nagbugno na sabang duha, human nga misuway og ikyas ang gikwelyuhang lalaki. Ang maong kagubot nahitabo alas 2 sa kadlawon ni adtong Sabado sa Rotonda, Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan, duha ka kotse ang nagbangga sa mong lugar. Ang gikwelyuhan nga lalaki, ang driver matud pa sa nakabanggang kotse. So, gikulata siya sa biktima sa bangga, ang katong driver sa Honda City. At the same time, katong mga bypassers ni maong orasa. Atol sa kagubot, nawala matud pa ang kwenta sa lalaking gikulata nga mobalor og kapin 1 million pesos. Hinoon, wala madugay, na-recover matud pa kini sa PNP. Malipayan sila kay na-recover ang maong alahas, na-recover kini og na turnover. Nagpaabot pa ang kapulisan sa mga posibleng lakang sa duha ka partido. Labi pa nga duha ka managlahing kaso ang posibleng ipasangat sa kontrang grupo. Pwede magpasaka og kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property ang grupo sa nabanggaang kotse. Samtang pwede sabkuno magpasaka og kasong direct assault and physical injuries ang biktimang gitabangan og kulata. Wala pa'y pahayag ang mga nalambigit sa maong hitabo. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nangandam na ang Office of Civil Defense o OCD uban pang ahensya sa gobyerno ug mga local government units sa posibleng kusog nga ulan nga dala sa habagat karong semana. Base sa forecast sa Pag-asa, posibleng pakusgon sa bagyong dunay international name nga Saudel ang habagat. Mato ni OCD Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, gilaumang magpaulan ang habagat karong adlaw o ugma ug posibleng magpadayon kini hangtod Huwebes o Biyernes. Gipangandaman ang posibleng pagbaha, landslide ug paglapaw sa mga sapa. Paymangno sa OCD, mag-andam sa posibleng pagbakwit ang mga namuyo sa flood ug landslide-prone areas. Samtang padayon sab ang pagpangandam ug koordinasyon sa DSWD ngadto sa mga LGU alang sa pagpanghatag sa food packs sa mga pamilyang posibleng maapektuhan sa dili maayong dagan sa panahon. Kandidata gikan sa Barangay Tablon ang gikoronahang 61st Miss Cagayan de Oro. Atol sa Coronation Night, giharana ni GMA Sparkle artist Kelvin Miranda ang mga kandidata ug mga Cagayanon. Atong silipon pinaagi ni ining report. Dose ka mga maanyag nga kandidata ang nagpakitang gilas sa ilang katakos ug talento
Sa engrandeng Coronation Night sa 61st Miss Cagayan de Oro 2026 ni adtong Sabado sa gabi. Mirampa sila suot ang evening gown nga gimugna sa mga local fashion designers sa syudad. Gikan sa 12, 5 ang gipili nga magpadayon sa question and answer portion. Just recently, Cagayan de Oro launched its new handshake called Bulawanong Lamano, where hands meet pulse to pulse by the wrists. And in effect, people meet heart to heart. If you were to share the Bulawanong Lamano or golden handshake with an influential person, who will it be and why? Human sa Q&A, giharana ni GMA Sparkle artist Kelvin Miranda ang top 5 candidates. Lakip na ang mga kapusong Cagayanon. Siyempre masaya tayo dahil hindi naman sila mga nangangagat eh. Diba? Talagang mga asikaso, yung mga taga Cagayan de Oro. Yung mga Cagayanon, parang may slight malambing din sila eh. Malambing din ng kasi yung from hotel, the way sila makipag-usap. Sa katapusan, 4th runner-up si Tricia Abalos nga taga Barangay Carmen. 3rd runner-up si Erica Gabutan nga taga Barangay Lapasan. 2nd runner-up si Zusmita Shin Itom nga taga Barangay Kugman. She's getting it! Number 12! First runner-up si Noreen Ashley Cabunyalda nga taga Barangay 17. O gikoronahang 61st Miss Cagayan de Oro si Crizel Jane Torres nga taga Barangay Tablon. Matod ni Crizel nga wala gyud siya nagdahom nga iyang makuha ang corona, labi pa nga aksidente siyang nadalinas atol sa iyang pagrampa sa evening gown. Apan bisan pa kuno niini, wala siya nawad-an og paglaom. No, actually back to zero. I am so nervous earlier, that's why murag natumba jud ko during the gown, but I have this courage in me. I have the dapat mo barog jud ko kung unsa ang naa sa ako ang pagtuo ug sa akong heart, and I believe that is the secret and the reason that's why I won the crown tonight. Dako sab ang kalipay sa LGU sa malampusong 61st Miss Cagayan de Oro Grand Coronation Night, subay sa Higalay Festival 2026. With our production ng a new era of Miss Cagayan de Oro, the 61st Miss Cagayan de Oro is very, very successful. Nato yung mga bangko nga gi-introduce and gi-offer para sa mga Cagayanon, and all the winners deserve to win the crown. Kauban si Makoy Sempron o Roland Cañas. Cyril Chavez. 1 Mindanao. Lauman ang masalapad nga oportunidad sa panginabuhian sa mga Samalenyo sa pagtukod og bagong TESDA Training Center sa Kapudian District sa Sambal Island. Nahimong formal ang partnership sa City Government sa Island Garden City of Sambal ug Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 11 pinaagi sa ribbon cutting ceremony ug paglagda sa Memorandum of Agreement ni atong August 19 sa Kaputian District Hall. Tumong sa bagong TESDA Training Center ang paghatag sa mga Samalenyo og masayon nga access sa technical vocational education ug mga kahibalo nga gikinahanglan sa industriya. Lakip sa una mga kurso ang giplano sa training center ang National Certification o NC2 sa masonry, carpentry, shielded metal arc welding o tile setting. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon, serbisyo tinuod lang.